Compass and its directions. Bakit kailangan natin ang compass? Ang compass ang tagapagbigay ng direksyon. Nang mula pa sa China, mga ilang libong taon na ang nakalipas. Sa ating larangan, pinakaimportante ito. Sa ngayon, atin lang muna kunin ang mga direksyon nito kaakibat sa mga direksyon ng pinagtataguang deposito. Kapag kukuha ka ng direction orientation ng marker, ay tatayo ka sa kinalalagyang marker. Haharap ka kung saan siya nakaharap. Kunin mo eksaktong linya o direction, halimbawa arrow, heart, mukha o saan nakatingin ang pagong, at iba pa. Ang tiningnan o tinuturo nito ay ang compass degree direction. Halimbawa ito. Yan ang kanyang compass degree. Sa kanyang kanan at kaliwa ay mga quadrants o movements. May 4 na cardinal directions, ito ang north, east, west at south. May 4 ito na quadrants. Ang mga compass degrees sa loob ng quadrant ay ang primary intercardinal degrees o direction o tinatawag ding ordinal degrees. Ito ang northeast, southeast, southwest at northwest. Sa loob ng primary intercardinal degrees ay ang secondary intercardinal degrees. Ito ay ang north-northeast, east-northeast, east-southeast, south-southeast, south-southwest, west-southwest, west-northwest at north-northwest. Isang paalala. Most of the opening spots o panimulang butas ay nasa secondary intercardinal degrees or direction. Bibihira lang yan kung papasok sa cardinal or ordinal directions. Ganon din sa load positions o directions. Nasa secondary intercardinal degrees or directions ang mga ito. Kahit subukan nyo mag-compass sa isang marker, palagi yang naka-charge. Inline markers or body orientations ay maaaring pumalo sa cardinal directions, ngunit ang kanyang emphasis ay palaging nasa secondary intercardinal directions. Lalo na ang mga curvature markers tulad ng pagong na nakatagilid, nakagiling o may tinitingnan, lagi yang pumapalo sa secondary intercardinal directions.